Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Marami pang tinanong ang host at pagkatapos noon ay nagkaroon kami ng 5 minutes break. Retouch at inom ng tubig. Sunod na nito ang pagpasok ng surprise guest ng show at hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako. Pagkatapos ng 5 minutes break ay bumalik na kami doon. Welcome back! So ngayon, makakasama natin ang magnobyo at nobya na aktor at aktres na kilala din sa mundo ng showbiz. Please welcome Katrina Mendez and Alfred Guevara. When I heard their names, I was suddenly startled and seemed statuesque in my seat. I felt something strange in my chest and that was anger and pain. Nagsimula na ang show at tahimik lang ako. Kung tatanungin ako ay sasagot ako, pero tipid lang at si Anthony ang sasalo. Napapansin na din niya siguro ang kinikilos ko. And what I annoyed the most was the way Alfred looked at me. Tell us, Alfred, what is the difference between the one you had a relationship with then and the one you love now? Tanong ng host sa kanya. Seryoso? Teka, nagagaguhan ba kami dito? O sadyang nanandyan lang kayo? Let me think. Okay lang ba banggitin ang name? Tanong niya. Hays, talagang ang kapal din pala na mukha ng buwisit ng lalaking ito. Saludo ang gitnang daliri ko sa'yo. Okay lang sa'yo? Why not? Nakangiti naman banggit ng host. My ex-girlfriend name is Stella Del Rosario. Napaiwas ako ng tingin. I hate how he say my name na para bang nabibingi ako sa boses niya. I hate him. Lahat namang ginawa niya sa akin, maging siya mismo, ay kinagagalitan ko. Naramdaman ko ang kamay ni Anthony na humigpit ng hawak sa akin. He was looking at me with the "Are you okay" look, and I just nodded. Pero syempre, wag na nating ibalik ang nakaraan. Because now, I find Katrina and I love her so much. Yun ang mga huli niyang sinabi bago na mabago ang pinag-uusapan. Natapos ang show at nagtipon-tipon kami sa backstage and yes with Alfred. Oo nga pala, Stella. This is my brother Alfred. Wika ni Gary habang kaakbay si Alfred. Nagulat ako nang banggitin niyo ni Gary. So magkapatid sila? Wow! Small world! Nice to meet you, Mrs. Lagdameo. Makikipag-shake hand sana siya pero hindi ko yun tinanggap kaya ibinaba niya ang kamay niya. Tiningnan lang nila akong dalawa pero ngumiti na lang ako ng peke sa kanila. Nice to meet you too, Alfred. Tipid na sagot ko. Excuse my wife. She's just tired. So mauna kami sa inyo, saad ni Anthony. Labag man sa kalooban ko ay sige na nga. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil sa ginawa niya. Naglakad na kami palabas ng studio hanggang sa makarating kami sa parking lot. Sumakay na kami sa kotse at nagmaneho na siya. Dahil sa kalutangan ko ay wala na akong ganang tanungin pa siya kung saan kami pupunta. Okay ka lang ba? Tanong niya habang nagmamaneho. Nakatingin lang ako sa bintana ng kotse habang umaandar ang sakyan. Para sa isang iglap ay nawala lahat ng lakas ko sa katawan. Yes, sagot ko sa kanya. Nakita ko sa peripheral vision ko ang pag-iling niya. Don't mind him, he didn't recognize you. At doon niya nakuha ang atensyon ko. Tama siya. Hindi ako nakilala ni Alfred pero kahit ganoon ay naiinis pa din ako sa kanya. I know na sobrang tagal nang wala na kami pero kahit na. Yung feeling nang wala na kami pero yung sakit ay nandito pa din. I'm just tired. Badly want to go home. And as I said ay umuwi na nga kami. Pumasok na ako sa kwarto ko at bumagsak sa higaan. This is too much to take. I want to rest. Masyado nang madaming pasabog sa araw na ito.
Yung mga nangyayari sa mga telenovela na napapanood ko sa TV ay nararanasan ko na at hindi ako makapaniwala. Nagising ako na madilim na ang paligid. Tiningnan ko ang phone ko at nakitang 7:30 na pala ng gabi. Ang tagal ko palang nakatulog. Nagburan ako ng makeup at nagdanggal ang mga bubot sa katawan. At saka ako naghilamos at sinuot ulit ang damit na suot ko kaninang umaga. Pagkabukas ko ng pinto ay nagulat ako sa mga kasambahay na nakahilera sa gilid ng hagdan pababa at may mga hawak na mga rosas na pula. Ano ito? Nagsayang pa sila ng pera sa bulaklak imbes na ibili ng pagkain. Si Kay ang unang nagbigay nito sa akin. Magtatanong pa sana ako kaso sinabi ng kanyang mga mata na magpatuloy lang ako. Habang pababa ay isa-isa kong kinukuha ang mga bulaklak na ibinibigay nila. Hanggang sa makarating ako sa baba at nandoon si Chef Adi. "This way, ma'am. He's in the backyard," sabi niya habang inilayad ang kamay sa dadaanan ko. Napangiti ako nang ma-realize ko kung sinong tinutukoy niya. Naglakad ako at tinahak ang daan papuntang likod bahay. Ang dinadaanan ko ay puno ng mga rose na petals at mga kandila sa gilid. Hindi ba sila natatakot masunog ang mansyon? Hanggang sa marating ko ang dulo ng liwanag. He was waiting me there and wearing his simple white shirt and black short while holding a bouquet of chocolates. "Anong pakuluto, Anthony?" Tumawa siya, then hand me the bouquet of chocolates. Tinanggap ko iyon at naglakad kami papunta sa likod bahay. At bumungad sa akin ang candlelight dinner at napakaganda ng likod bahay ngayong gabi as I expected. Tanging mga ilaw lang ng maliliit na bumbilya ang nagbibigay liwanag dito at kandila sa lamesa. Ipinaghilan niya ako ng upuan at saka siya naupo sa harapan ko. Kahit na napakasimple ng suot niyang damit, ay sobrang gwapo pa din talaga niya. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. "Ano ito, Anthony?" Tanong ko sa kaniya. "Nothing. Masama bang isurprise ang napakaganda kong asawa?" Napakurap ako. Seryoso ba siya? Ilang bulaklak ba ang nakain niya? Wow ha, masyado mo na yatang nai-enjoy ang pagpipretend mo. Tumawa ako at saka kumain ng carbonara. Mukhang si Ade nagluto nito. Whatever, natatawa niyang sagot. Kumain kami at nagkwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay. Puro lang kami tawa at paminsan-minsan ay nangiinis pa siya. Pagkatapos kumain ay nagbabad kami ng paa sa pool habang pinagmamasdan ang ganda ng kalangitan. "Anthony," tawag ko sa kanya habang pinagmamasdan ang nagkikislapan ng mga bituin. Kung hindi ka artista ngayon, sa tingin mo, anong trabaho mo?" Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang pagngiti niya at mukhang nag-iisip. "Businessman," sagot niya sa akin. "Bakit businessman?" Nagtataka ko naman tanong. Siyempre, gusto kong malaman kung bakit yun ang gusto niya. "Bakit ba? Chismosa ako eh." Narinig ko ang paghugot niya ng malalim na hininga. "Because my father want to." He looked at me, then continued to splash the water on his feet. Yung gusto mo?" Kumunot ang noo niya dahil sa tanong ko. "What do you mean?" Grabe, taga Pinas naman siya, di pa din niya magets. Baka kapag ininchi ko ito, lalo nang walang maintindihan sa pinagsasabi ko. Yung sarili mong gusto maging trabaho, hindi yung gusto ng daddy mo. Hindi yung gusto ng kung sino man, ng manager mo, kundi yung gusto mo talaga. Mahabang paliwanag ko. Ewan ko na lang kung hindi pa din niya magets ang tanong ko. Itutulak ko talaga to sa pool. "Wala." Tipid niyang sagot sa akin. Nagtataka ko na tumingin sa kanya. He was looking at the stars and playing with the water at his feet. I was about to speak when he immediately followed what he said. "Wala." Dahil alam kong kahit hindi ako makatapos ng pag-aaral, ay may kahitan pa din ang buhay ko. Now I get his point. Oo nga naman. Siyempre, hindi pa babayaan ng mga magulang niya si Anthony na mapariwara. Gagawa sila ng paraan
para hindi siya maghirap. Hindi pulutin sa kangkungan at masira ang kinabukasan. Iba talaga kapag mayaman. How about you? Nakuha niya ang atensyon ko, kaya naman ngumiti ako at sumagot sa kanya. Designer. Pretty great job, he said while smiling. Thanks. Tipid na sagot ko at nabalot na muli ng katahimikan ang buong likod bahay. Tanging mga huni lamang ng mga kulisap ang aming naririnig. Napakasarap sa pakiramdam ang ganito. Stargazing lang at pa-chill-chill sa pool. Sana, kapag sikat na fashion designer ka na, ikaw ang gagawa ng damit na susuotin ko sa red carpet. Bigla siyang nagsalita. I laugh, then punch him, pero mahina lang. Sige ba? Basta, bayaran mo ko ng malaki ha? Kung hindi, lalagyan ko ng maraming langgam yung pants mo. Sabay kaming natawa at hindi ko ma-imagine kung anong hitsura niya habang naglalakad sa red carpet at tinutubok ng mga langgam ang kaligayahan niya. Silly. But before that, look at the water first. Nagtataka man ay tumingin ako sa tubig. Wala naman ako nakikitang kakaiba bukod sa mga paa namin na nangungulubot na. Take a closer look. You'll see something, I swear. I lean closer to the water pero bakit wala pa din ako makita? Baka ginojoke lang ako ng lalaking ito. Nagulat ako nang bigla niya akong itulak sa pool kaya nahulog ako doon. Anthony, ano ka ba? Basang-basa na tuloy ako. Tumawa siya at saka tumayo. Akala ko ay iwan niya ako dito pero nagtanggal siya ng t-shirt niya. Rice please. Nakakapaglaway ang abs niya. Oh my God. My virgin eyes. Baka magkakilitiw ako bukas pero okay lang. Nakakita naman ako ng napakagandang tanawin. Tumalon na din siya sa tubig at humarap sa akin. Naramdaman ko ang mga kamay niya sa bewang ko at hinapit pa ako lalo papalapit sa kanya. We stare at each other at sa sobrang lapit ko ay nararamdaman ko na ang tibok ng puso niya. Naku, kayo ha, ibang iniisip ninyo. Binitawan niya ang bewang ko at hinawakan niya ang mukha ko. Mabilis niya akong hinalikan at ang bawat halik na iyon ay may din at pagnanasa. I can't control myself anymore so I placed my both hands in his nape at nagsimulang tugunin ang bawat halik niya. I know, this is what I want. Bahala na kung anong consequences pero gusto kong subukan. Be mine tonight, Stella, he said between our kisses. Sandali akong tumigil at nakangiting tumingin sa kanya. All yours, forever. And we shared every part of our being tonight. I have no regrets for the decision I made. The decision to give all to him without thinking about what might happen tomorrow and the next day that we're together. Nagising ako dahil sa liwanag na nakakasilaw mula sa bintana. Nagising ako sa isang black and white team na kwarto with my body covered with blanket. I smiled. Last night was great and unforgettable. Kamakailan lang ay pinaglalaban ko na hindi ko isusuko ang puri ko sa kanya at nagalit pa ako sa ginawa niya sa akin. Pero kinain ko din pala ang lahat ng sinabi ko. Sino ba namang hindi bibigay sa isang Anthony Lagdameo? Ang gwapo na, mabango, macho, mayaman, at napakabango ng hininga. Ano bang toothpaste niya? Victoria's Secret? Kaagad na hinanap ng mata ko si Anthony sa kwarto pero wala akong nakita kahit isang bakas niya dito. Tumayo na ako at naghanap na maaring isuot mula sa closet niya. Kesa naman lumabas pa ako, diba? Baka makita pa ko ng mga katulong. After a long time of choosing, I find myself wearing his red t-shirt with a logo of shades on it. At dahil damit niya ito, ay nagmukha itong oversize sa akin, or rather dress dahil above the knee ang haba nito. I don't have undies and bra dahil basa ito. Lumabas na ako sa kwarto niya at nakita ko namang katulong na naglilinis. I saw Kay na nagpupunas ng lamesa sa living room at lumapit ako sa kanya.
"Nasaan si Sir Anthony mo?" sabi ko sa kaniya. Napatigil siya sa kanyang ginagawa at biglang napangiti na makita ako. "Ay, kayo po pala, Ma'am Stella. Good morning po. Nasa gym po siya." Sagot naman niya sa akin. "Salamat." Dumiretso na ako sa gym at hindi kagaya kahapon ay pumasok na ako doon agad at napalingon sa akin ang napakahat na si Anthony. May aircon naman dito pero bakit pinagpapawisan ako? "Good morning." Masiglang bati sa kanya at naglakad ako papalapit sa pwesto niya. He smiles at me at saka napatayo at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang bewang ko at tinitigan ako sa mata. "Good morning. How's your sleep?" Tanong niya sa akin. Kitang-kita ko kung paano tumulo ang pawis niya mula sa ulo pababa sa dibdib hanggang sa kung anuman ang nasa ilalim ng pants niya. Okay naman." Sagot ko naman habang hinahaplos ang dibdib niya. Napakatigas nito at halata sa katawan niya na suki na ito ng mga gym at palagi nagpapalaki ng katawan. "Hey, that's my t-shirt." Pares kaming nakatingin sa suot ko ngayon. Nakasimangot akong tumingin sa kanya at hindi ko naman alam na hindi pwedeng gamitin ang damit niya. Di bale, kung gusto niya ay babayaran ko na lang sa kanya. "Bakit?" "Sorry, wala kasi akong masuot," I said while pouting. "No, actually, it looks good on you. I like to see you wearing my clothes. I felt something in my stomach." His simple words can make my stomach weird and makes my heart beat rapidly. Nabigla ako nang gumapang ang kanang kamay niya papunta sa ilalim ng t-shirt ko and he's touching it. He was wearing his playful smile while doing that. Ang aga-aga, napakabastos talaga ng lalaking to. Hindi pa ba siya masaya sa nangyari kagabi? Gusto pa talagang sundan ng mokong na ito. "No Andis, naughty wipe." He kissed me at ako na ang nagtanggal ng mga kamay niya sa ilalim ng damit ko. Baka mamaya saan pa mapunta. Biglang may kumatok sa pintuan. Pareho kaming napatingin sa pinto at nandoon ang isang katulong. Kanina pa kaya siya doon? "Sir, nandito na po si Gary." Nagkatinginan kaming dalawa. Binitawan niya ako at sabay kaming napasilip sa pinto upang makita si Gary. Prente siyang nakaupo sa sopa habang patingin-tingin sa paligid. "Stay here." Susubukan ko siyang paalisin. Basta, kapag alam mong di kanya mapapansin, tumukbo ka na mabilis papunta sa kwarto mo. I nodded as he said. Hindi ako pwedeng makita ni Gary na ganito at baka magtaka yun sa itsura ko. Naunang lumabas si Anthony at sinundan ko siya ng tingin. I took a deep breath. Masyadong malayo ang hagdan sa kinatatayuan ko ngayon. At kung tatakbuhin ko man ito, ay siguro aabutin ng 1 hanggang 2 minuto. Daig ko pa ang tatakbo sa running. Anthony's point of view. "Why are you here?" Napatayo siya na makita ako. He was wearing a black t-shirt na may tatak na L sa gitna, pantalon at saka white shoes. Ang aga-aga, naabala pa kami ni Stella. Masusundan na sana yun nangyari kagabi kung hindi dumating ang kupal na to. "Sinusundo ka. Tara na, saktong linggo ngayon. Isama mo si Stella." Sabi niya habang mukhang hinahanap ng mata niya si Stella sa paligid. "Sige, hintayin mo na lang kami sa labas." Sagot ko at pilit siyang tinutulak papunta sa pintuan. "Ha? Hindi. Dito na lang ako sa loob. May aircon." Kaagad kong pinutol ang dapat sasabihin niya. Bakit ba ang kulit ng lalaking ito? Saan ba siya pinaglihi? "No! Get out!" I hold his arms and push him through the door. "Teka, sabi ng katulong nyo, nasa gym daw si Stella. Bakit hindi mo kasabay lumabas?" Nabibisit na ako sa isang to. Hindi na naubusan ng tanong. "None of your business." Bigla siyang nakawala sa pagkakahawa ko at mabilis na tumakbo sa direksyon ng gym. Damn it! Napakakulit niya. "Hey!" Hinabol ko siya
at bigla akong niyakap mula sa likuran. Tingnan ko lang kung makatakbo ka pa. Anthony naman, may asawa ka na at saka hindi kita type. Bitawan mo na ako. I cut his nonsense word. Langya ka, Gary. I curse him. Napupuno na ako sa kanya at baka mabilihan ko na to ng buto. Para kayong mga bata. Pareho kaming napatingin sa nagsalita. It's Stella walking down the stairs. She's now wearing her blonde wig, blue eyes, and simple t-shirts and leggings. Kaagad na kumuwala si Gary sa mga bisig ko at pinagpag ang nagusot niyang damit. Nagpagpag pa, akala mo naman ay nagpaplansya ng damit. Stella, nandyan ka lang pala. Sabihin mo nga tong asawa mo. Pinapalabas ako oh. Parang batang sumbong ni Gary sa kanya at lumapit pa ito para hawakan ng mga braso niya. Kumunot ang noo ko dahil sa ginawa niya. I walked towards them and grabbed Stella's hand. Who gave you permission to touch my wife? Tinaas niya ang kamay niya na parang sumusuko. Oy, easy lang boss, hindi ako lalaban. Natatawa niya pang sabi. Parang gusto kong pagbulin sila ni Adi at sabay ipagulong ang katawan sa tuktok ng bundok pababa sa ilalim ng dagat at kainin sila ng mga pating. Punta lang ako sa kusina, Anthony. Sabihin nyo na lang kapag bis na kayo. Naglakad na siya habang sumisipol-sipol pa. Hay, he's always like that. Laging punteriya ang kusina, parang hindi pinapakain sa kanila. Sinundan namin siya ng tingin at pareho kaming napahinga ng maluwag nang tuluyan na siya makapasok sa kusina. That was close, sabi niya while holding her chest. Let's work together. What do you think? Wika ng isang babae habang umiinom ng paborito nitong wine. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang lalaki habang nakatingin ito sa kanya. Napailing ang lalaki at inilagay ang mga kamay sa bulsa. Hi, do you think this will work? Tanong nito. Inirapan na lamang siya ng babae dahil doon. Matagal na silang magkatrabaho at lahat na ng pagkakasundan nila ay sinusigurado ng babae na hindi pumapalpak. Wala ka bang tiwala sa akin? Oh come on, we have been partners in crime since we both started in this industry. We have achieved a lot together. You think this simple thing is difficult for you? Napahugot ng malalim na hininga ang lalaki. Malakas ang kumpiyansa ng babae sa sarili na hindi ito matatanggihan ng binata. Dahil sa huli ay pareho naman sila makikinabang. Fine. Basta siguruduhin mo lang na wag mo siyang sasaktan. Maliwanag ba? Maotoridad na saad ng lalaki. Hay naku. Hindi pa din nagbabago ang lalaking to. Baliw pa din sa pag-ibig. Hindi ko pa maintindihan kung anong meron sa babaeng iyon na nagustuhan niya. At hindi niya mabitaw-bitawan. Bulong ng babae sa kanyang isipan. Hinawakan niya ang kanyang baba at umakto nag-iisip. I think about it. What the? Tumawa ang babae at saka tumayo sa kinuupuan at naglakad papalapit sa binata na halos magsalubong na ang kilay dahil sa sobrang inis. Just kidding. Sige, pero hindi ko may papangako yan ha. Alam mo namang nangangatin ang kamay ko na sabunutan siya. Kunwaring kakamot-kamot siya sa palad. Nagdilim ang paningin ng lalaki. Sensitive ito kapag pinag-uusapan na ay ang taong mahal niya. Handa itong gawin ang lahat para sa minamahal. Tumawa ang babae at saka siya tinalikuran. Naglakad ito patungo sa bintana ng opisina niya. Tila ba nagsisimula pa lang siya, ngunit tanaw na niyang tagumpay. I will get you, Anthony. Not now, but I'm sure. Sabi niya while wearing her victory smile. Stella's point of view. Next month, may shooting sila sa Boracay. Sasama ka ba? Magkatabi kami ni Gary habang pinapanood ang taping nila dito sa isang park. Lagi namang si Gary ang kasama ko kapag may trabaho si Anthony. Halos magkamukha na kaming dalawa. Hindi ko alam. May pasok ako eh.
Sabi ko as I look at him na nakatingin din sa akin. Sayang naman. Maganda doon at sigurado magugustuhan mo. Umabsent ka na lang muna. Napakagat ako sa labi ko. Graduating na ako at ayaw kong bumagsak. Pero wala naman sigurong masama kung a-absent ako ng kahit ilang araw lang. Sige, ilang araw ba? Tanong ko at umayos ng upo. Aalis dito ng Friday ng hapon, then ang uwi ay sa Lunes ng umaga. So bali isang araw ka lang absent. Sabi niya while counting the days in his fingers. I nodded. Okay lang yun. Sasabihin ko lang siguro na nilagnat ako o kaya naman masakit ang ulo ko. Kung hindi sila maniwala, aba, di problema na nila yun. Maya-maya ay may naalala ako. Gary, kilala mo ba si Stella Del Rosario? Tanong ko sa kanya. Marami akong gustong malaman at alam kong kay Gary kulang malalaman iyon. Madaming tanong sa isip ko at alam ko na tapos na lahat ng iyon pero nagugulan pa din ako. At sana si Gary na ang maging sagot sa lahat ng iyon. Oo. Ex siya ng kapatid ko. Pero hindi ko pa siya nakikita sa personal simula na naging sila. Napataas ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Hay, simula na maging kami ni Alfred ay hindi ko malang naranasan na may pakilala sa mga magulang niya. At hindi ko nga alam na may kapatid pala siya. Kahit sa mga kaibigan niya ay hindi niya ako pinapakilala. Okay. Natahimik kami pareho. Ilang segundo din kaming hindi umimik nang bigla siya magsalita. Pero you know, Stella is the first girlfriend of Alfred na sineryoso niya. Nakuha niya ang atensyon ko. Ayaw ko na sanang itanong pero mayroong parte sa loob ko na may gusto pang malaman. I want to know more. I'm not even sure if I'll be hurt when I knew it. They say that everything has a reason, and I don't know if I'm ready to know the real reason behind everything that happens. Paano mo nasabi? Tanong ko sa kanya. Because he did anything for her na hindi niya ginawa sa ibang babae. Alfred broke up with her without telling her the reason. Kaya pakiramdam ko, Stella thinks that Alfred ditched her. Nakaramdam ako ng kirot sa dibdib ko. Naalala ko ang araw na yon. He just told me he was going to break up with me and then he just left me unconscious. Flashback. Ngayon ang araw ng pinakamamahal kong lalaki sa buong mundo. Dala-dala ko ngayon ang birthday present ko para sa kanya na pinag-ipunan ko ng ilang linggo. Ilang araw din ako nagtiis sa pabaong Ribisco cracker ni mama sa akin araw-araw para lang makaipon ng sapat na pera para sa kanya. Natatanaw ko na siya na naglalakad mula sa malayo. Kahit na ang tagal na namin, ay gwapong-gwapo pa din talaga ako sa kanya. Natutuwa ako na makita ang reaksyon niya kapag nakita niya ang regalo ko para sa kanya. Napaka-importante ng araw na ito. Sino mag-aakala na ang babaeng ito ay nagkaroon ng gwapo at loyal na syota? Aba, hindi lang yun. Artista pa. Yum! Tumakbo ako papalapit sa kanya at niyakap siya ng sobrang higpit. Yum means you are mine. Napaka-sweet niya, no? Siya ang first love and first boyfriend ko. Kaya ganoon na lang siguro ako kasaya sa kanya. At kung mawala man siya sa akin, ay sigurado ako na matagal ko siya bago makalimutan. Happy birthday! Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya at ipinakita sa kanya ang dala kong regalo. Nawala ang mga ngiti sa mga labi ko na makita siyang napakaseryoso na mukha niya. Teka, hindi ba niya birthday ngayon? Chinek ko naman kanina sa kalendaryo bago ako malis. Happy birthday, Yam! Alam kong napaka-espesyal ng araw na to para sa'yo. Kaya naman, binilhan kita ng regalo. Pasensya ka na kung ito lang ang nakayanan ng budget ko. Pero sana, magustuhan mo. Maghiwalay na tayo.
Naputol ang dapat na sasabihin ko nang marinig ang mga salita na kinatatakutan ko. Sa mga oras na iyon ay tila ba tumigil ang oras maging ang paghinga ko. Nabibingi na ba ako? Mali lang naman siguro ang pandinig ko. Nagbibiro lang siya, di ba? Yam naman. Hindi mo naman ako pinaprank, di ba? Nagbablog ka siguro, no? Nasaan na yung mga kamera? Sabi ko at nagpalingalinga ako sa paligid habang pinipigilan ko ang pagpatak ng mga luha ko. Hinawakan niya ang magkabila kong balikat na dahilan para magtama ang paningin naming dalawa. Wala man lang ako nakikitang emosyon sa kanyang mga mata. Estela, it's over, sabi niya at sa mga oras na ito ay alam kong seryoso na siya. Naguuna lang pumatak ang mga luha ko sa aking mga mata. Pakiramdam ko ay nahihirapan akong huminga at kumikirot ang dibdib ko. Pero bakit? I asked between my sobs. Ayaw ko na, wika niya at umuwis ng tingin habang nakalagay ang mga kamay sa bulsa ng jacket niya. Okay naman tayo, di ba? Ang saya pa nga natin kahapon. Tapos makikipaghiwalay ka? Bakit, Yam? Bakit? Hindi niya ako sinagot at bigla niya akong tilalikuran habang naglalakad na papalayo. Naibagsak ko na ang dala kong regalo para sana sa kanya. Alfred! Sigaw ko, ngunit patuloy lang siya sa paglalakad habang ako ay nagdadasal na sana ibumalik siya at yakapin ako ng mahigpit. Pero hindi niya ginawa at hindi siya lumingon. End of flashback. Ano daw reason niya, Gary? Nautal pa ako nang itanong ko iyon. And I admit, I'm not ready yet to know the truth but I want to know. Because of her father. Napakurap ako dahil sa sinabi niya. Si Papa? Anong kinalaman ni Papa sa amin? Ha? Nagtataka kong tanong at nakita ko siyang tumawa. Ang kwento sa akin ni Alfred ay doon sa kanya ng tatay ni Stella kasi artista siya. Magulo daw ang mundo ng showbiz. Ayaw niya daw madamay ang anak niya at ayaw niya may love ito sa kung sino mang may kinalaman sa showbiz. So yun, labag man sa kalooban ng kapatid ko, he broke up with Stella and everything just stops. Simula noon ay akala ko ay pinaglaruan niya lang ako. Pero ang totoo ay ang tatay ko lang pala ang dahilan. Napakaduwag niya kung yun lang pala ang dahilan. But you know, Stella, I know and I'm sure that Alfred still loves Stella kahit sobrang tagal na. Wika niya habang nakatingin sa akin ng diretsyo at nangungusap ang mga mata. Nag-iwas ako ng tingin dahil baka bigla na ako mapaluha at ayaw ko makita niyo yun. Tama na, Gary. Don't feed me with your lies. Matagal ko nang kinalimutan ang nangyari sa amin ni Alfred. Pero bakit kahit anong pilit kong iwasan ay parang kusa itong bumabalik? Love! Pareho kaming napatingin sa harap namin at nandun na pala si Anthony na nakatayo at umiinom ng tubig. I'm hungry. Gary, buy something for us. Tumayo si Gary at masama ang tingin kay Anthony at saka naglakad palayo. Natawa naman ako na mahina. Gary is such a good friend. Pikunin nga lang minsan. Nagulat ako na nakakbay na sa akin si Anthony habang nakasandal ang ulo sa dibdib ko. I need enough love. Can I? He said in lower tone. I smile and brush his hair using my fingers. No problem, love.